Mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel ng inyong lingkod. So today is Jam December 9, 2025 at tayo ngayon ang pupunta dyan sa may Mandaluyong Executive Mansions sa may Bargaya Namayan, Mandaluyong. G. Enriquez Vergara Namayan, Mandaluyong, at dadalhin natin sa St. Luke's Medical Center sa may E. Rodriguez Senior Avenue, Kalusugan, Project 1, Quezon City. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti pang nakuha na po natin sa disclaimer lang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang konti pag nakuha na po natin. At ayan, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan habang tayo pumunta doon sa ating Pilipinas. Dapat napunto na tayo ng leksyon natin. Ganito nangyari dito eh. Oo, yun ang punto niya. Kasi hindi na makasagot, hindi na ito ganyan. Dito, nagpasok na eh. Kasi nga, hindi pa katapos. Merong galing sa agency, merong senador. Diba halo-halo, parang delikado siya, pero hindi ako naniniwala na hindi kaya pa rin, kaya yan, partner, ipakita ninyo sinong senador ang may pinakamaraming insertion. Or parang hindi masakit yung insertion. Amendment. Ayun na lang, amendment na lang, pwede, no? Pwede. Amendment na lang. Pwede. Kasi hindi masagot-sagot. Yun ang punto niya. Kaya nga lalo nagtataka ang mga tao. Sabi nyo, transparent tayo dapat. Bakit ganyan? Yun ang sinasabi dito, Sinoria. Oo. Kailan nangyayari ngayon? Siyempre, may napansin mo. Pag nagkakikita, Robert, ano tawag mo doon sa i-invoke niya? I-put that into vote. Pag gano'n, di ba? Talo ka ngayon sa ayaw mo tumigil. Ayaw mo tumigil. Mabagot na yun. Ganun na, di ba? Hindi kasi ba yung Sinoria? Wala kang number. Ang wala ka pa ba ito sa boboto? Ayaw na. Kasi nagtatago. Ay, sorry, nagtatago. Baka assess lang. Assess lang. Hinahanap namin. Walang kahit pa. Nagtagal na nga access. Malap-alamdang. Yung bigla ka mag-a-access, wala kang paramdam. Ay, pero wala kang matibang sa sweldo. Walang bawat. Tayo, ikaw, pag umaccess ka dito, bawas ang sweldo. May tayo eh. Si Senator Bato hindi. Tuloy ang sweldo niya. Kasi ang paliwanag, kumagana pa rin naman gawin mo. Ika nga. Ibigyan ko kayo ng mga tissue paper eh. Sabi ito yung... Ito mo ba magitigil sa ere? Paano mo pag-isa? Paano po yan? Standard ng bayan susunod na with the one and only Mudera Masa Torres Bigornia and the one and only Robert Antemano Mano. Si Alvin El Chico magbabalik bukas. Dito lamang sa Ingay Pilipinas Energy! Sasabayan kayo sa ating Alvin El Chico at Doris Bigornia. Magkapirahan lang po yung mga tsoper. Wala na nga namang dokumento, wala kang legal na pinangahawakang dokumento, i-apprehend ka, and then kailangan mo nang magpayola kasi nga para hindi ka hulihin, kailangan may buwanan ka, may lingguhan ka, para makabiyahe kami. Sir Mar, ano lang po, makikiusap kami na dahan-dahan lang po sa lingwahe. Kasi marami pong mga bata na nanonood din sa atin, ha? Oo, naiintindihan namin silang bulang damdamin, pero dahan lang po sa lingwahe. Wala ba kayong plano na idano ito sa legal? Kunyari, may sinasabi ko kayo, may mga akusasyon na yan eh. O na magsampaw kayo ng reklamo. O kaya naman, di ba meron tayong magsasampa ng reklamo sa ombudsman. Ang mahirap lamang po nito, makakakampi rin nila kasi hindi mo rin alam. Mahirap po. Magkakalaban lang ng gobyerno. Doon lang po ang ina-actionan nila, pero kapag kakakampi, pinagtatakpan po nila eh. Okay, meron din po kayong binabanggit na payolan camp. Ano po yun?
matagal na po itong kalakaran dyan para hindi ka mahuli doon sa mga ruta na yan. Kailangan magbigay ka ng lingguhan, ng buwanan, para po Magkano po yun? na may pinakamababa po dyan, 2,500, 5,000. Kahit pa nila ang may jeepney, ganyan po katitigas ang buwan ng mga to. Magkano po yun kada buwan? Kada buwan po. Sino Ilan sa sino? LTO, sa SAI, depende sa FMTA, sa LTFRB, para po hindi kayo hulihin yan. Kapag wala kang lagay, ito ka na hulihin. Alam po ninyo kung kanina pupunta yan. Wala na ho kami idea doon. Pero siyempre, hindi naman maglalagay ng mga taong ganyan dyan kung hindi sila makikinabang. Yung mga nasa taas. Ano po? Yung mga miyembro nyo, pusang nagbibigay rin. Paano kung hindi magkukusa? Huhulihin ka nga po, i-impound ka, kukumpis ka yung lisensya mo. Kasi kailangan magbigay ka na lang kaysa maabala ka pa. Kaya lang ho, may hangganan din. Napuno na rin kasi sa hirap ng biyahe, wala kang maibigay, impound ka. So, ibig sabihin Ako, ng nandun pa po yung mga jeep namin, nandun pa sa nasa LTO pa po, naka-impound pa. Yung mga lisensya namin, yung mga plaka po, kahit bayad na yung plaka, ang taon na ho mahigit, nandun pa rin sa loob ng tanggapan ng LTO, hindi nire-release. Ewan ko nga ho ba kung bakit ganun. Mamaya po makakausap natin si LTO Chief na Kanilaw. Hingan po natin ang paliwanag at kalinawan niya ganyang klase ng problema sa panig po ng LTO, Sir Mar. Pero ang gusto ko lang malinawan, yung tumatanggap, o yung ibig sabihin, kung nagbibigay ka ng payola na 2,500 or 5,000 kada buwan po ito, tama? Opo. Tapos, same person ba o iisang tao lang yung tumatanggap o kumukuha ng payola mula sa inyong grupo? Parang may badman pa dyan. Oo, Meron pong regular. regular. Meron naman po na kapag naikot sila, di ba? Kung pakikisama na naman po. Oo, tapos, ibig sabihin, nakalista na kayo kung sino yung nagbibigay para pag nakita sakali, hindi nahulihin. Opo, ganun po talaga. Matagal na pong kalakaran ito. Opo, matagal ng kalakaran. Di pa po ata ako nag-Egypt. Parang gano'n. Di pa lang ako narinig ko na ho yan. Alam mo ba to? Hindi lang, saan ba to? NCR or buong Oo, bansa? sa buong bansa po yan. Pati po mga truckers, basta ho, yung mga pampasahero, o mga delivery po. Ganyan po ang ginagawa po nila. Oo, pero nabalita mo na Ultimo rin sa yan. DPWH, kahit po yung timbangan nilang sira, sasabihin, overloading ka. Kahit hindi gumagana yung timbangan ng DPWH, kailangan maglagay ka ng 500, dadadaan mo. Talaga, kada daan ha, kada Oo, daan. sinabi na po natin yan. Malapit na ikaw lang din ng tanggapan ng DPWH. Kaya, Secretary Bill Dizon, check nyo po yung mga timbangan ninyo, hindi po gumagana. Pero overloading po lahat ng truck, tapos sisingilin po. Paano yung jeep? Siyempre, sinusukat pa ba kayo doon? O truck lang talaga yan? Hindi po, Truck lang. kaya sa iba-ibang scale po, sa mga traffic lang po yan. Opo. Gaano karami yung mga jeep po na impound ho ngayon? Ngayon po, hindi po bababa po ng 20. Dito sa NCR yan? Naka-impounding sa dyan po sa Central. Opo. Dito lang sa East Avenue? Pick up lang. Sabi nyo lamang po yan, nandun po, nakatampak yung mga jeep po doon. Eh, di ba nililipat na yung mga impounded vehicle dyan doon sa Tarlac? Opo, kasi kaka-impound lang po nitong mga nakaraang araw, Oo. nakaraang linggo, kaya po nandiyan dyan pa. Oo, I see. Dahil po nung panahon na nagpo-protesta, noong November 30, yung mga pupunta po ng EDSA at saka po ng Luneta, Dito doon tayo? naghuhuli. Gabot, Sir Mar. Ang umaga po. Si Ginoong Mar Balbuena ng chairman ho ng Manibela at marami ho siyang iniisa-isa Oo. niya. Yung mga nakita ho Problema. sa problema ng pangingipit ho sa At saka grupo ano to, nila. problema sa iba't ibang tanggapan sa ilalim ng DOTR. Marami Pero ang silang madalayan sa problema. LTO, so Oo. mamaya kukunin natin si Altec Latanilaw ng Yung mga panig bilang doon. isang ehensya na LTFRB, LTFRB, LTO, SAI, yan, yan. parang humingi ng lagay. Payola daw. Payola. Oo, Nang kada hindi buwan. sila mahuli para payagan pa rin silang bumiyahe. Oo, nakalista ka pala doon pag nagbayad ka. Oo, so Plaka mo, ay, bayad na yan. Huwag mo Yeah. ulihin yan, parang Oo. gano'n. Oo, sige. Mamaya malalaman po natin ang kabilang panig sa ating pagbabalik ang bagong balita. Oras natin, 28 minutes makalipas alas 8 ng umaga. Tayo po'y radyo na. TV pa. Labanan ang fake news. Dapat totoo. Usapang kalusugan muna tayo mga
kapuso, sa panahon ngayon, mahalaga na mapanatili nating malusog ang ating mga katawan. Laban sa mga sakit, kailangang maging maingat tayo, lalo na sa pagpili ng mga gamot. Paalala ng Unilab para makasiguro, tandaan ang 4 na marka ng quality alaga. Una, subok at napatunayan. Pangalawa, ayon sa standards. Pangatlo, sinuring mabuti. At pang-4, gawang world class. Di basta-basta ang paggawa ng gamot, dapat ay produkto ito ng masusing pag-aaral at research ng mga scientists at eksperto. Pagdating sa gamot, buhay at kalusugan ang ating pinag-uusapan. Tandaan ang 4 na marka ng alaga mula sa Alagang Unilab. Quality alaga. If symptoms persist, consult your doctor. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matigas. Samahan mo pa ng Robust, gawa ito sa Medium Extra, L-Arginine, Songaria, Inomorium, at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 75 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Pati sa inyo ng ADC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Robust, para sa mga kalalakihan. Di umaatras sa bawat laban. Friend, ang rupok mo. Ikaw, di marupok? Marupok. Ay. Bakit marupok natin? Paano? 97% ng Pinoy kulang sa calcium. Pag kulang sa calcium, pwedeng rumupok ang buto. Di mag-calciumate na tayo. May bone and flexi boosters. Tulong para strong ang bones and joints. With proper diet and exercise. Most prescribed brands pa ng mga doktor. Parehas din lang po yan. It's real, di ba? Ano ako? Marupok? Tina, sa tulong ng Calciumate, made for a stronger you versus non-use with proper diet and exercise. Alagang Unilab yan. Minerals plus cholecalciferol vitamin D3 is the generic name of Calciumate. If symptoms persist, consult your doctor. Good morning, my dear Pua. Didiligan ko kayo. Bakit di kayo matuloy? Kanis, sorry di kita nakita. Nadiligan sa tuloy. Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical with over 300 stores nationwide. EO Executive Optical. Love your eyes. Ang lamig. Teka, yakapin kita. Sarap na feeling. Everest Air Conditioner. Han, ano ever best place mo in the world? Siyempre, right here with you. Oh. Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Everbest from Everest. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. Gusto ko mag-relax pero... Nanakit ang katawan? Mag-Alaxan FR. Relax muna. Para game ulit bukas. Idol Diaz po. Naniniwalang Totoo ang relax, walang sakit na tatawa. Totoo ang relax, mag-Alaxan FR. Unilab yan? Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. 8:31 bats na po ng umaga. Mga balitang hindi nyo dapat palagpasin. Mga impormasyong bago at totoo. Dito sa Double B, bagong balita. Samahan sina Joel Reyes-Sober at Rowena Salvacion sa Double B, bagong balita. Ngayon ay araw ng Martes, ikasyam sa buwan ng Disyembre taong 2025. Narito mga kapuso ang balitang hindi pa uhuli, hindi pa titinag. Ako po ang inyong kapuso, Rowena Salvacion. Mga balitang siksik sa impormasyon, ako naman ang inyong kapuso, Weng de la Peña. Samahan niyo po kami dito sa Double B. Bagong balita. Warrant of arrest laban sa kontratistang si Sara Diskaya, inaasahang mailalabas na sa linggong ito. Sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pinakahuling vlog na dahil dito hindi na magtatagal ay maaaresto na sa Diskaya. Matatanda si Diskaya po at siyam na iba pa ay naharap sa mga kaso kaugnay na umano'y 96.5 million na halaga ng Coast Flood Control Project. Yan ay sa barangay Kulaman sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Samantala sinabi ni Pangulong Marcos na 8 kawani ng DPW ay sa Davao Occidental ang nagpadala ng sulat sa NBI para sa kanilang voluntaryong pagsuko. Bagong balita! Freeze order inilabas ng Court of Appeals laban sa mga ari-arian na magkapatid na sina Benguet Representative Eric Yap at ACT-CIS Party List Representative Edvic Yap. Ito ang kinupirma ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pinakahuling vlog. Sakop din anya ng freeze order ang mga ari-arian ng Silver Wolves Construction Corporation at Sky Yard Aviation Corporation.
Ayon sa Pangulo, umabot sa mahigit 16 billion pesos ang pumasok sa mga transaksyon ng Silver Wolves mula 2022 hanggang 2025. Na karamihan ay may kaugnayan sa mga flood control project ng DPWH. Bagong balita! Pagsakay ng ilang pasahero naging pahirapan dahil sa tigil pasada po yan ng grupong Manibela. Sa bahagi na nagtahan sa Luzon ng Maynila, walang nagawa ang mga pasahero kundi pumalat na ibang masasakyan kagaya po ng tricycle. Wala naman naging problema ang mga pasahero sa bahagi ng Philcoa sa Quezon City dahil sa dami ng mga pumapasadang jeep. Hindi rin naging problema ng mga pasahero sa Pasig City ang pagsakay dahil sa mga bumabiyahing modern jeep doon. Bagong balita! Ang MMDA nagpakalata ng libreng sakay para sa mga pasaherong stranded dahil sa tigil pasada ng Pagpunayan na sila sa Manila LGU para matulungan ang mga pasaherong hirap na makasakay sa bahagi ng nagtahan. Pero nilinaw ni Nies na maingat din sila sa pagpapakalat ng mga libreng sakay upang hindi naman maapektuhan ang biyahe ng ibang transport group. Bagong balita! LTFRB Chairman Atty. Vigor Mendoza II sang-ayon sa hinain ng mga super laban sa demerit system po ng LTO. Binigyan din ni Mendoza na dapat din gawing makatwiran ang parusa sa mga tsuper upang hindi sila maubos. May panukala mo na silang isusumite sa Department of Transportation sa linggong ito para mapag-aralan ang parusang ipinapataw sa mga pampublikong sasakyan. Bagong balita! Mga tsuper ng pampublikong transportasyon dapat isailalim sa matinding seminar. Salit na suspindihin o bawiin ang lisensya dahil sa demerit points. Ayon kay Obed Martin, Pangulo ng Pasang Mazda, ang kailangan lang ng mga tsuper ay ma-refresh ang kanilang pag-iisip o ang mga isip. Babala ni Martin, kung patuloy na pairalin ang demerit points, hindi malayong tumating ang panahon na wala ng tsuper ang makakapamasada. Bagong balita! Samantala narito naman ang mga bagong balita mula sa ating mga kapusong reporters. Si Alan Gatos report ilang miyembro ho ng Grupo Manibela nagtipon-tipon din sa monumento sa Caloocan City. Alan, pasok! Nagsimula na rin ang aktibidad ng mga miyembro ng Manibela sa Monumento Caloocan City di kasunod ng transport strike ng Manibela at tatlong araw na nagsimula ngayong araw na Martes. Hindi naman nagtutulot ng epekto sa trapiko ang pag-iipon-ipon ng grupo. Nakalalay naman ang mga tauhan ng Caloocan City Police, maging ang mga traffic enforcer ng LGU sa mga miyembro ng Manibela. Yung dali ng trapiko, wala nagiging problema, tuloy-tuloy naman ang pag-usap dito sa bahagi ng Monumento Caloocan. Ako sa Ragas ng JB sa Paradyo DCWB, dapat na po. Maraming salamat Alan Gatos. Diretso tayo kay Carlo Mateo, ang Sub-Task Group on Emergency Preparedness and Response ng OCD. Nakapesto na para sa Sayan Summit. Carlo Mateo Caloy. Isang araw bago ang pagsisimula ng ASEAN na Senior Economic Official Meeting bukas ang 10 ng Disyembre hanggang ang 13 ng Disyembre sa Boracay Island sa Aklan ay nakakomposisyon na ang Sub-Task Group on Emergency Preparedness and Response ng Office of Civil Defense o OCD. Personal na pinakulaan ni Civil Defense Assistant Secretary Fernando Alejandro de Ford ang paglalakad ng mga kinakailangang hakbang katuwang ng mga bintawan mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ito'y para matiyak ang maayos at ligtas na pagsasagawa ng aktibidad sa isla. Tayo ng paghandang ito naman siguro ang kaligtasan at seguridad ng lahat ng delikado at maging mga opisyal na tatalo sa mahalagang pagpupulong, maging handa at agad na makapagbigay ng tulong sa mga sitwasyong hindi inaasahan o sa puna at matukoy ang mga kinakailangan karagdagang paghanda upang agad ito matukunan. Mula ng sinabi ng Philippine National Police na sila ay magpapakalag ng nasa 1,500 mga pulis na magbabantay at tututok sa pagbibigay ng seguridad sa tatlong araw na ASEAN Summit sa Boracay Island. Ako si Carla Mapay ng GMA Superradyo. DCWB dapat na po. Bagong balita! At yan mga kapus ang Double B bagong balita. Abangan ang dagdag pang detalye, follow up sa iba pang programa ng Super Radio DCWB. Ako po si Rowena Salvacion. At sa ngalan po ni Joel Reyes Abel, ako naman ang inyong kapuso, Weng de la Peña. Magandang umaga. Inyong napakinggan ang Double B bagong balita. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyo totoo lamang. Oy, sa ating pagbabalik mga kapuso, syempre pagkatapos sa ating paalala,
Ang panig naman ng Land Transportation Office. Kanina nakuha ni Orly ang LTFRB, di ba? Si Atty. Vigor Mendoza. Dito naman sa saksi sa Double B, ang panig ng LTO. Ang daming problema sa transportasyon, Wen. Pero bago tayo mag-break, happy second wedding anniversary muna kay Joshua Jerome ang pagbati mula sa kanyang may bahay na si Joyce Ang. Yan, happy Alright. anniversary. Oras natin, 38 minutes makalipas pa alas 8 ng umaga. Radyo na. TV pa. Labanan ang fake news. Dapat. Totoo. Araw-araw, every para extra ordinary. Ang magkakagaman ang hanapin ko, ay buwihin ang alam mo sa sentimento. With MX3, Sa Bacoan po tayo. Sa Bacoan po ba tayo? Po, Magbacoan po ba tayo? St. Luke's po. Hindi, I mean, dyan po tayo diretso bridge. Aha. Traffic kasi sa kanil. Hello, Cream Silk Vitamin Boost. Pinagin with 30% more versus Tenomel Unilever Sachet for all day no bulagag. Use the non-conditioning shampoo and with regular use from the 24 hours. Cream Silk Vitamin Boost every day. Grimsilk. Use Grimsilk Vitamin Boost Conditioner every day. Paano ka makasiguradong mabisa ang iyong mga gamot? Tandaan na importante ay makasiguradong high quality at trusted ang inyong mga gamot. Maging mapanuri at malamig kung dumaan ang mga ito sa tests at tamang standards. Huwag mahiyang magtanong sa mga doktor at botika para sa gamot na dekalidad at kaya ng iyong bulsa. Dapat sigurado kang ligtas at na-check ng mabuti ang pagkakagawa ng mga ito. Hanapin ang check. Hanapin ang right med. Gusto ko mag-relax pero Nanakit ang katawan? Magpalagsan FR. Relax muna. Para game ulit bukas. Idol Diaz po. Naniniwalang totoo ang relax. Walang sakit na tasa. Totoo ang relax. Mag-alaksan FR. Sinabi yan, 90% paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang husay na lalaki, matibay, magaling at matigas. Samahan pa ng Robust, the white of Epimedium Extra, NRGD, Songalia sa Inomorium at Gamma with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili ng mga medical drugstores nationwide. Robust, 75 pesos, SRP, per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Pati sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust. Para sa mga kalalakihan. Di umaatras sa bawat laban. haggard ka sa tipid? Try Cream Silk 2-Wash Pack. Nourish your hair with vitamins for just 5 pesos per wash. Based on FRP. Affordable now with straight and smooth hair. With Cream Silk 2-Wash Pack. Grimsilk. Use Grimsilk Vitamin Boost Conditioner every day. Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogentex at gahing ginhawa ng headache. Ingat sa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand-carry item, dapat laging may Biogentex anytime, anywhere. Ingat! Agagan mo nila yan. Paracetamol is a generic name of Biogentex. If symptoms persist, consult your doctor. Balik tayo mga kapuso, narinig natin yung iba't ibang sentenyaso ng Grupo Manibela, di ba? So, kunin natin ang panig ng LTO, naman din natin kunin ng SAIC. Kasi ang pinakamabigat doon, syempre sinasabi nila na ni Mark Pagbayana kanina na daming hiningi sa kanila requirements. Sabi kasi ng DOTR, hindi raw sila nakagbigyan pa rin ng pagkaroon ng pagpaparehistro. Pero ang isang pangamba, yung sinasabi niya Payoles Camp. So, kunin natin ang panig ng LTO sa pamagitan ng kanilang chief, Assistant Secretary Marcos Lacanilao. Magandang umaga, Aztec. Live po kayo sa Double PTV at sa DGWP. Morning po, sir. Magandang umaga po, Ma'am Weng, Sir Weng. Magandang umaga sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig sa inyong programa. Yes, sir, medyo mabibigat yung allegations sa Philippines. Ganito si Ginong Mark Pagbayana kanina naman ni Bella. Una, kaya masasagutin po namin kayo. Una, sabi niya ay may 20 naka-impound sa inyong central office sa East Avenue. Pinag-ulit daw po ito. Tapos sila pinag-umunta na 12,000 pesos. Kinukuha ang kanilang lisensya at higit sa lahat may violence scam daw po. Hindi, inuhuli sila pag hindi sila nakakapagbigay ng 2,500 or 5,000 kada lipo. Okay, ganito po yan. Last week po, may mga nahuli po kami na empleyado po ng LTO. Unang-una po yung nandito sa central office, yung
sa seminar, nahuli po namin 2 empleyado sa yung guarda na nanghihingi talaga doon sa mga jeepney operators, jeepney drivers, sorry. Then, yun naman po mga regional, may problema po sa mga regions eh. Yung regional director po namin, na-identify ko 2 regional director na nanghihingi ng monthly sa mga transport group. Yun po ito, sinampahan po namin kaagad, sinampahan po ito ng kaso sa ombudsman. Ngayon, may recommendation po kami dito na i-relieve na. Kaya lang, inakyat po namin, wala po sa power ko yung pag-relieve na sa DOTR. So, inaantay ko lang po yung action yung magiging desisyon ng DOTR. Dinaan lang po ni DOTR Secretary Lopez sa legal para po walang tamang proseso lang. So, sa amin po, yung mga kiniklaim ng Manibela, hindi po maiaalis. Talagang meron pong problema. Kaya po nagre-report po ako sa LTO. Kaya nga po binigyan din ako ng direktiba ni Secretary Banoy na mas paistingin o mas daliman kung paano mahanap itong mga to. In fact po, meron sinabi ang Manibela na isang enforcer namin na yun nga, isinipin sila. So, at Imano po, last week, sinilip ko rin po last Friday yung enforcer. So, para maimbestigahan yung mga kanyang mga concern. Kami naman po, ma'am, sir, open naman po ang LTO. Nagre-reform po kami lahat ng paraan. Kaya lang, 8,000 po ang empleyado ng LTO. So, talagang sinisinsinan ko yung paghahanap sa kanila, pag-reform. Pero, kailangan ko rin ng tulong ng taong bayan kahit sila, kahit yung Manibela at mga ibang transport groups, sabihin nila kung sino po yung nangipin. Willing naman kami ulitin yan at hilera yung mga yan. Nakakalungkot na from your end kayo mismo nagsasabi sa amin na confirmed yung reklamang ito na Manibela. Although ginagawa na ng paraan. Bago lang kayo sa posisyon na ASEC, ibig sabihin long before you. Bago ka pa mapunta dyan. Ano na yan kumbaga ay ugali na sa loob ng LTO? Meron po ma'am, meron. Kaya ako rin po mismo nakahuli ma'am hindi ko naman pwedeng sabihin wala, pero meron. Kaya talagang hindi lang po maliit na empleyado ma'am umabot nga po sa regional director eh. Kaya po, ganun po kasi. Yung regional director naman, 7,000 kada buwan eh. Tapos iniisikiran niya. Ganun kasi hindi ma'am. Ngayon, pinapahuli niya. Yes, ma'am. Ganun na nangyari. May complaint po sa ombudsman niya. Kinausap ako ng transport group. Sabi ko, didiretso niya na sa ombudsman kasi hindi ko po pwedeng hindi ginagawa niya ma'am. Ultimo nga yung JO ma'am, 3 months advance, 3 months na sahod ng JO kinukuha. So, nagpupunta. Medya order. Oo, ma'am. So, ano mangyayari ma'am? Sino yung mga medya order po? At sa LTO po kasi marami kami job order. Yung iba na iniyado namin job orders. So, ano nangyayari ma'am? Ano ang pupuntahan ng job order? Makukurap yan. Hindi na yung 3 months na sahod, kakainin na lang ng tao, kinukuha nila. Ganon ka, sabi ko nga, sorry, pero ganon ka demonyo yung ginagawa. Kasi, yan sabi nyo, ilan pa lang po yung binanggit ninyo na involved sa korupsyon, katiwalian, irregularidad dyan sa LTO. Pero sabi nyo, 8,000 mahigit ang inyong empleyado. Anong balak nyo para linisin nyo yung ganyang ugali? Tradisyon ba yan? Kung kaloohan, sa loob po na inyong tanggapan? Kailangan po pusan talaga. Mas pala kasi, kaya pagpasok ko, nagdala ko akong, may sarili akong intelligence unit na dala, pero kayo nasa loob, para ma-locate ka agad. Kailangan ng to revamp? Kailangan po ma'am. Actually, ginagawa ko na po ngayon. Kaya lang ma'am, sa mga regional director level, nasa power po ng DOTR. So, ang recommendation lang sa amin, inakyat ko na sa kanila, pero ngayon, nasa legal na po. So, hopefully, lumabas na po yung decision niya. Okay. Mapunta lang ako, at least pwede nyo tutukan kasi nag-uusap naman po tayo doon sa programa natin sa hapon at marami ko yung plano para dyan sa LTO, no? Mapunta lang ako doon sa mga issue naman na hinaing itong mga nag-rally kasama ho itong Manibela. Yung po namang panguhuli ho sa kanila, yung non-renewal ng kanilang prangkisa. Ito po mga nagpo-protest daw ngayon, hindi bumiyahe, apektado kabuhayan nila eh. Hindi naman natin pwedeng isang tabi lang ang kanilang concern eh. Kasi, tama.
Opo, tama. Actually, Sir Weng, tama po kayo eh. Yung procedure po, may problema eh. Bilo nyo, napepending sila sa, hindi po kami nagtuturuan, sir. Kaya lang sa amin kasi sa LTO, malinaw naman po kasi kung saan yung paano yung sa renewal na registration. Napepending po sila kapag yung naantay nila yung consolidation nila tapos yung CA sa LTFRB. So, hindi po sila nare-registro. So sa amin, kaya nga nag-anyaya ako sa kanila na mag-usap para ma-resolve kung paano talaga ito. Kasi wala po paikot-ikot eh. Hindi naman natin sila mag-isi kasi naghahanap buhay sila. Eh paano papakain nila sa mga anak nila. So kami naman sa gobyerno, kailangan talaga namin ma-resolve kung ano po talaga yung pagkukulang. Asek, may balak pa kayo makipag-dialogo sa grupo ng Manibela para once and for all, tuntunin ang problema po. Kasi ang sabi ni Mar Balbuena, ito ay problema ng lahat ng public transport, lalo na sa kanila na may jeep Opo naman, opo naman. Go ahead po. Sorry mama, sorry. Natakat kita, sorry. Okay lang. Yes, willing po ang LTO na makipag-dialogo sa kanila, hindi lang sa kanila, pati po doon sa mga ibang transport group na para po may address. Kasi nakikita ko po yung mga problema unti-unti kagaya nito na nangyari sa kanila. Last week nga ma'am, meron din akong sinipak na enforcer, biluhin nyo, ang babaw-babaw ng violation, work out fire, saka break yung taillight, sira, in-impact. Kaya hindi ko ako pumayag doon. Kaya ako mismo, nagsabi i-release mo yan. Kasi hindi dahil sa, kasi sa Pilipinas tayo, alam naman natin kung gaano kahirap. Anong bata ako bumibili ng gulong ng kotse ng tatay ko, mahal talaga. So, sana kaya nga po, kung malaman ko po yun, ko po talaga. Kasi sa tama lang, kapag pantay din. Alam ng enforcers ninyo kung ano yung talagang worthy na i-impound ang sasakyan. Kasi ibig sabihin nun, ilang araw na mawawala ng hanap buhay. Yun na nga po calculator na sinukunan ng sasakyan. Baka kailangan ng seminar yan ulit. Oo, diba? Para ano Yung mga tao nila ng LTO. Yun po ang ginawa ko agad, dinirelease ko po siya kasi parang siguro merong kung hindi katwiran kasi yung sinasabi niya road safety. Para sa amin sir, hindi katwiran yun eh. Alam naman po natin na Pilipinas to, may mga pagkakataon na hirap talaga yung mga kababayan natin. So, yun nga yung sinabi ko nung unang pasok ko sir, tulungan natin sila hindi natin sila gipitin. So, ituro sa kanila kung paano, yung mga ganong bagay sir. Kaya si Mano sir, nirelieve namin. Okay. Maganda yan. Ito, Asek, baka nasa LTO ang susi para baka magbago ang isip kung ngayon pa lamang mayroon na ho kayong plano na kausapin ng grupo, siguro ngayong hapon. Pero I think kailangan buong DOTR baka Secretary Bani kasi pati yung prangkisa na sinasabi po sa ASEC na tumupad na kami sa requirement na hiningi sa amin. Pero hanggang ngayon hindi kami binibigyan ng registration o kahit provisional authority man lang para hindi kami mahuli, di ba? Yun na nga po, opo. Okay, ano Yun na nga po. yung kwento doon sa 20 naka-impound na sasakyan dyan sa East Central Office, totoo po yun? Wala pong, ang pagkakaalam ko po sa record, wala pong hindi po 20. May mga nahuli lang po, ilan lang po, yun nga pong pagkakaalam ko, siguro mga 5 o 6, yung iba po na-release ko na, pero sinecheck ko pa po ngayon, marami po kaming nahuli yung mga van. Yung mga kolorong na van na talagang wala pong mga prangkisa. Mahigit 20 po. Opo, mga UP Express. Opo, wala po talagang po yun, mga mahigit 20 yun Opo, na... Yung talaga ba, violation ng obligasyon natin? Oo, koloro. Opo. Magkano na po mamotor sa koloro ngayon? Ang ban 200,000, ang bus po 1 million. 1 million. Pero day ba yun ng violation? Ano po yun, ma'am? Pero pag day ng violation, yun hindi naman. Hindi naman po. Yun po yun. Alright. Okay, so kailan ho may plano kayo dialogo na pwedeng buksan ngayong araw? Siguro nag-invite po ako sa lalong madaling panahon po pwede. Ngayon nandito po ako sa opisina. Willing naman po kami makipag-usap para po ma-resolve kasi kita ko nakukunatan yung problema. Tawagan nyo na lang po siguro si grupo ng Manibela para direkta na kayo Tama. Baka magbago kasi yan na hindi na matuloy yung 2 araw pa kasi marami yung
na-stranded. Hindi natin pwede ismulin na yung na-stranded. Kahit 10 yung na-stranded, apektado ang kanilang buhay rin. Asek, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng Maraming pagkakas sa salamat amin. po. Thank you po, Asek. Anytime po. Good morning, Salamat sir. po. Sige po, si Assistant Secretary Marcos Lacanila, ang Chief po ng Land Transportation Office. At kanyang partner na kinukumpirma na talagang meron Pero, sila. umamin eh, di ba? Ang nakakalungkot yun. Kasi yung iba, well, mabuti rin ang paka-transparent. Ang iba, sasaktan yun eh. Dahil batik sa liderato Yes, yun, yes, di ba? yes, Pero yes. hindi mo kasi maaaksyonan hanggat hindi mo inaamin na may problema. Yan. Ngayon po, tayo naman ay nakipag-ugnayan din sa Special Action Intelligence Committee for Transportation o SAIC. Ito yung nag-ooperate sa mga violators sa kalye, di Sila ba? bagit sila kanina na sila ho ay kasama doon sa Oo, mga sa Payola. ng... Ng Payola. Oo. Ang sabi ko, bukas sila sa investigasyon, pero dapat tukuyin muna ng manibela kung sino sa kanilang hanay yung sangkot sa irregularidad at paglabas daw po ng ebidensya. Sinubukan din po namin na tawagan si DOTR Secretary Giovanni Lopez kanina pang umaga, pero hindi po siya available ngayon dahil dumadalo siya sa isang aktibidad. Sa mga susunod na araw, baka pwede bukas, masagutin natin si Secretary Giovanni Lopez dahil nasa ilalim ng kanyang tanggapan ang problema sa bagay na ito. Oras natin, 53 minutes makalipas ang alas 8 ng umaga, radyo na. Baby pa, Labanan ng fake news. dapat totoo. Mami, alam mo ba? Ikaw, hindi mo itigaw ba? Ang kinakain. Immunity gap ang nagkakasakit. Immunity gap na yan. Stop! Immunity Gap. Dapat tuloy-tuloy ang Celine Plus. Tumutulong po rin ang unang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity 100%. Based on RENI with proper diet and exercise. Help stop Immunity Gap. Mag-Celine Plus araw-araw. Alaga hindi lang yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Help stop immunity gap. Mag-Celine araw-araw. I have headache and I have simonot. Pagto. Pwedeng flu. I have body pain and I have sore throat. Pala nagtatago, nasa loob na. Nasa loob na, pero hindi alam. Sina. Yung matagal nang tinutulog. Ganun ba? Di mo ba Nice mo sa ako doon. Cordillera? Yung sa Cordillera lang ay. Matagal lang hinahanap ni Ombudsman. Si Boy Granada. Sandali lamang, magandang umaga na yung mga bigat, Apo Mayor Gerald Benji Magalong. At maayong buntag na yung mga bigat, Apo Director Fidel Calman ng BIR dyan sa Cebu. Christmas time in the Philippines. Ano ang word of the day, Sister L? Ating word of the day, Lakay, alam na alam to ng ating mga kababayan dahil ito ay putok na putok. Tissue paper. Tissue paper. For sure, hindi nyo makakalimutan yung tissue Ayan. paper na yun. Lakay, anong mayroon doon? Ayo. Kung sa Anong brand doon, Lakay? kung sa Ilocos na lang, baka bislak lang na ito. Ano, dahon? Hindi, bislak. Ay, what's tuloy? Anong bislak? Yung kawayan na tinandad na parang hawakan ng popsicle. Ang katis. Alam tayo mga probinsyano, ano yan yung ating ingenuity. Ayan, nandali naman ikaw, anong flavor ba yung ginagamit mong tissue paper? Hindi lang kayo sa akin unscented. Wala Unscented. talaga. Kasi parang mas yun, hypoallergenic pag unscented. Ganun ba yun? Akala ko lavender. Ayan, Pag medyo sensitive skin ka lang kayo, mas okay yung walang scent. Yung ano lang talaga, plain lang. siguro may flavor yung... Siguro may isang spray yun ng ano bang perfume siguro ng mga Bulgari, ayan, mga Chanel. mga Chanel, yan, mga Dior. Ayan, anong klaseng tissue paper bang ginagamit sa SSS? Ayan, ang mahal naman, 13 milyones megit. Hindi pa maupos. Ayan, mayroon pa sa butik ko, baka mag-expire na yan. Samantalang ako lagay, bumili ako, alam mo, worth 100 pesos, isang malaking box. Ganun ba? Para bili ko sa Shopee.
Yung isang roll ng tissue paper, ilang araw mo ginagamit yan? Magastos Ay, ka ba ano siya? lang yun lakay sa akin, siguro mga 3 days lang tumatagal. 3 days lang? Magastos pa nga. Kaya, Eh, kasi hindi lang. ilang, ilang tupi ba yung ginagamit mo? Ilang pahit ba yan? Ayan. Wala, hindi ka lang naman isang beses pupunta sa restroom. Hindi ka lang isang beses pupunta ng kamay. O nga pala kayo mga babae, ayan, hindi lang, Hindi lang bibig sa amin. hindi lang yung, Hindi lang pagpag. pati isbuyog, handa ko. Pati isbuyog, tissue paper. Ano yun? Jingle. Oo, kasi magbibigay ka, tapos mag-tissue ka. Sabi ko, yung bidet na lang ang bilhin eh. Ayan. Parang buffet. Bidet na lang, ayan. Siguro kahit may hot water pa, di abutin ng 13 million. Engineer Adley Cabuyada, ha? Sobrang naman ng lakay, dami. Sige na yan, ayan. Iwan na natin yung for a protective light. 8 ng umaga, ransya na naman sa pagbabalita ang tambanan Joel Reyesabel at Melo Del Prado sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Sabihin ka ng corn beef, diba ng dilata. Sila kalaboso agad, nakahuli. Pero yung nagdakaw na ako ng bilyon-bilyon, eh nasaan? Nakakalungkot naman yun na nabanggit mo na naman yan. Diba? Diba, nagnakaw halimbawa ng isang pirasong ganito, ng mantika, ng ulam. Kailan kasi nila wala sila may ulam, di ba? No, hindi naman natin sinadya correct. yung kanilang pagnanakaw. Kasi mali Mali naman. pa rin naman Mali talaga. ang pagnanakaw, mga kasama. Pero doon lang natin, kinukumpara lang natin. Di ba? Yung nagnakaw ka na isang delata versus na nagnakaw ka ng bilyong halaga na piso ng kaba ng bayan. Pero hanggang ngayon, sitting pretty. diba, nasa ibang bansa, hindi napapanagot. Kaya nga. At ano po ang masasabi po ninyo? Bukas po gugunitin natin ang International Human Rights Day. At dito po sa Pilipinas naman, December 4 to 10, ay meron tayong Human Rights Consciousness Week. Ayan. Pero bago po natin nakuhaan itong paksang ito, makibalita ho muna tayo sa tagapagsalita po ng National Capital. Walang pinoprotesta. Babay baka. Babay po. Hanggang bukas. Thank you. Partner. Thank you. May NCR, nakanan yung SM Pasinag sa Antipolo. Tapos may Ayala Bay Mall dito sa may sakop na ito ng Pasig area. Sa eastbound direction naman, nandiyan yung Santa Lucia at siyempre itong Robinson sa Metro East. Yung apat na mga mall na yan, iisa lang yung U-turn slab na sa kanilang pagitan habang meron ay nandun na nakakalag sa ibang bahagi ng Marcos Highway. Pero din ngayong umagang protesta itong transport group na Manila dito sa Marcos Highway sa Costa Marikina. Pero nandun na MMDA Metro Base ng 20 lamang katao. Itong testimon ko lang kaninang alam na sa isang sinensya na umaga, tuloy-tuloy ang pasada ng maraming safety. Hindi naman apektuhan ng takbo sa kalsada. Maliban lamang doon sa pinapasip natin na area sa may pasipan kung saan maliban sa pagkito ng mga PUV ay yung mga pribadong motorista gumagamit sa nabanggit sa isang U-turn. Gaya nga nung pinakit kanina ni MMDA Traffic Education Chief Alternative Cornelius, ay kasama pagtitin ng MMDA at mga lokal na pamahalaan ng isasong dito sa Marcos Highway ay yung araw na ito ng December 9 na una nang isinisi ng Antipolo LGU sa bottleneck tulad sa intersection sa Papada na usap ang mga sakya kabilang sa mga LGU na binabaybay na Marcos Highway maliban sa Antipolo at Kaita. Sabong pinalawigan ng Rizal ay itong mga lungsok ng Marikina, lungsok ng Pasig at sa Pulo itong Quezon City. Ito ang Daniel Barrosa, nagpunang para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bayan. Dami. Bayan. Salamat Daniel Parosa kay mga kabayan nating biyahero, driver mula sa Rizal. Abay, konting lamig ng ulo. Oo, pati pagka medyo nagpadala ka lakay sa ganyang sitwasyon, mag-irritable ka na eh. Ayan na, si ba mayor ng Antipolo, ayan na, Mayor
Pinares, ayan, Junjun. Abay, siguro alam mo isa pang nakapag-patraffic dyan sa may Marcos Highway. Yung talipapa na dyan sa may Kogyo na ano, nasa kalsada na, nasa bangkay na yung mga nagtitinda. Oo, wala nang madaanan. Oo, yung mga tapos yung motorista. gilid nun ay papasok pa na ano ng Kogyo. Ayan, Marami kaya grabe, construction na ay, pala eh. sinabi mo, ha? Alam mo lang kayo, nag-message si Ma'am Ellen Pulido. Ano sabi mo, Ellen? Eh, sa Marcos Highway yata yung tinutukay ito, sabi niya, grabe daw talaga yung traffic nung weekend dahil yung kaibigan niya left Balintawak ng 3:15. Umalis siya ng Balintawak ng 3:15. Nasa Marcos Highway pa din siya ng 10:15. Ilang oras? 3:15 to 10:15. Ha? 3:15 to 10:15? 7, ano? 3, 4, 5, 6, 7? 4 hours? Ha? Eh, wala siya dun sa... Wala siya kay Derby Garcia. Bakit? Abay, susundo ng kapatid sa airport. Ayan, nakauwi na sa bahay yung susunduin. Siya, nasa kalsada pa. Hindi pa nakarating na airport. Eto na ang ninong ng bayan. Ayan, ano ba talaga doon na Si Miss Les mo na kay. Balita mo na tayo sa Malacanang. Ayan, report mula sa Malacanang, ilang senador at congressman aarestuhin na. Ha? Oh, may ka. Aarestuhin na. Ayan, Sino-sino? ayan, next week para yun. Ito sila kay eh. Wala sana yung Q-sheet nandyan sa'yo. Ayan, itong Q-sheet niya, pang next week pa pala ito. Ikaw talaga, dun pobre. Sana next week mo na lang. Biro lang. Masyado namang advance yung teaser mo, Miss Let. Oo, para daw abangan na tayo. Ganun ba yan? Para yung teaser natin paano. Kasama na ba yung si Mr. Rockmaking Eric Yap? Yan. Grabe yung ano ha, Miss Let. Natatandaan pa niya kaya yun, Sister L? Alin na, lakay? Abay, Diyos ko, 280, ano, ilang bank accounts yun, ha? Ayan. Mga ano, Oo, ayan, bank accounts, 280 bank accounts. Natatanda ko kaya niya yun? Ano, lahat ng may bangko? ano yun lakay for sure, pero siyang list. Paano na? Ako nga dalawa lang yung ino-open ko, hindi ko pa matandaan pa. Kaya nga, paano hinahati yung ano, yung pera dito sa 280 bank accounts, ano, ha? Tig-1 bilyon kaya ito. Magkagano kaya ang laman yan lakay? Swerte mga bangkong pinag-dedeposituhan itong si Eric at saka yung kapatid, ha? Yan ang pangalan ng kapatid. Edvic Yap. Ayan. Medyo kasi yung pangalan niya kakaiba. Ayan. Ang ganda pa naman yung ano, yung pangalan ng party list nila. Yung party list ni dating Congressman General Samuel Pagdilaw Jr. CIS. Ayan. Alam mo na CIS, ha? Ayan. Criminal Investigation System. Pagkatapos na nag-involve sa corruption. Ayan, ito na report ni Ms. Ano ba talaga yung report ni Ms. Les? Malacanang suportado ang pagpapalakas sa kapangyarihan ng ICI. Ayan, ang tagal, ha? At mo nga pala ang gagawin mo, Mr. President, kay Secretary Ralph Recto. Pinatatanggal no isang grupo, ayan, dahil sa PhilHealth, ayan. Dinipensan para yung kinukasyon pa yung decision ng Supreme Court. Ayan, good morning, Justice Alex Gismondo. Sino po ba ang ponente dyan? Arrest number 14. Let Narciso, please come in, Miss Let. Lakay Sister L, ginigit ng Malacanang na hindi holder pa ang pagnanais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapanagot ang mga umabuso sa pondo ng bayan. Sinabi ito ni Pala at Senate Officer Pierre Castro kasunod ng obserbasyon ni Senator Ping Lacson na tila nawala ng gana ang palasyo sa mga hakbang para mapalakas ng Independent Commission for Infrastructure. Pero ayon kay Castro, suportado ni Pangulong Marcos na mapalakas pa ang ICI. Muling ipinaalala ng opisyal na ang Pangulo ang nagpasimula ng investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects at ngayong marami na anyang nagawa para mapanagot ang mga sangkot at hindi bibitiw ang presidente hanggang sa maparusahan ang mga napalikod ng pag-abuso sa kabanang bayan. Lakay? Ayan, kailan ilalabas yung arrest warrant
Ayan si mga diskaya pa lang ang ang binabanggit ng presidente. Ayan, kaya tuloy si Attorney Cornelio Sabanyego III nakaabang na. Ayan, ang pampiyansa. Ayan, available. Ayan, kaya lang planter yata. Ayan, bakit yun na si presidente? At binabanggit, baka tumakas, baka mag-alasaldi ko ang mga ito. Nagbibigay ng update si Presidente Lakay, kaya ganun din kaya sabi mo, putol-putol yung mga video niya kasi updates yun kung ano na yung mga ginagawa. Kaya lang Secretary Dave Gomez na mukhang hindi maganda, ha? You are telegraphing the punches. Parang sinasabi na dito lumalaban sinasabi, baka sabihin tumakas na. Baka ba, nasa Portugal na rin yan. May mga aeroplano pa naman ng mga yan, ha? Yung mga na-freeze na aeroplano, hindi pa man naililipad ng Singapore yan? Walang pinabanggit na kayo doon sa sinabi ng Presidente kanina doon sa kanyang video. Basta bang sabi niya ay mayroong freeze order. Ayan. Kaya pala binabaha na ang Baguio City. Sorry, schedule ng Presidente ngayong araw ng Martes Misulat? Wala pang abuse ang Palasyo Lakay. Wala siyang aktibidad sa labas ng Malacanang. So, magkakataw tayo kung mayroon siyang meeting sa Palasyo. Ayan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Misulat. Mukhang punta ko ng Presidente ngayon, ha? Saka casual lang siya. Parang active si Mama fresh Oo doon nga, sa video. ayan. Mukhang Mukhang fresh doon sa video. mataka-beauty rest siya doon, ha? Ayan. Okay, pagpamasahe, ha? Bata nung Sabado Lakay doon sa Pasko Santa Malacanang. Kayo, doon sa playground, celebration, gift. Ayan. Maaliwala sa mukha niya, parang... Ayan, so na-drop na natin sila sa sobrang traffic. Maraming salamat po sa panonood, hanggang sa muli po. Ingat, God bless. Paalam po muna pansamantala. At tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Pala sa kapila. Paalam po muna pansamantala. So this is John Parenda, Filipino Channel, ang inyong pong likod. Paalam po.